hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon, araw ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Oktubre, taong 2023. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ilulunsad ng Lipa Archdiocese Social Center ang Hunger Conference sa November 17 at 18 upang paigtingin ang pagtugon sa kahirapan at bilang bahagi ng paggunita ng Archdiocese sa World Day of the Poor sa November 19. Ayon kay Paulo Ferrer, Lipa Archdiocese Social Action Center Senior Manager, titipunin ng Provincial Government, Department of Social Welfare and Development, private at business sector upang magkaisa tungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mahihirap. Ayon kay Ferrer, bilang paggunita rin sa World Day of the Poor sa Archdiocese, ay hinihimok din ng mga parokya na magkaroon ng kani-kanilang gawain upang maging daluyan ang habag ng Panginoon, higit na sa mga nangangailangan. Ayon sa lasak, noong nakalipas na taon ay umaabot sa 10,000 katao ang natulungan ng social arm ng Archdiocese ng Lipa sa mga programang inilaan sa World Day of the Poor. Sa bahagi naman ng Archdiocese of Manila, una nang tiniyak ng Caritas Manila ang pagkipagtulungan sa iba't ibang ahensya at sangay ng simbahan para sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga mahihirap. Magbabalik ang mga balita mamayang 4:00. Kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax. Todo Max, Guya Max. Gawaing bahay ba kamo? Dapat all equal. Tugon sa panahon ng sakuna? Dapat all equal. Sa kabuhayan at ekonomiya? Abay, dapat all equal. Dahil sa Oxfam, bawat isa ay mahalaga. Sa Oxfam, Dapat all equal. alamin kung paano natin maabot ang patas na bukas para sa lahat. Sa usapang tatalakay hindi lamang sa ating kaunlaran, kundi maging ang ating mga karapatan, kasarian, kapayapaan at ang kapaligiran. Tutukan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, 3:00 hanggang 4:00 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Makinig! Alright, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay October 25, 2023 at ito po ang aming ika-26 na episode ng Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ang aming programa tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, 3:00 ng hapon.
Ako po ang inyong host, April Abelio Bulanadi, at kasama pa din natin yung aking co-host na si Denvi Balitoy. Ayan, magandang hapon, Denvi. Magandang hapon, partner. Magandang hapon po sa ating lahat ng tagapakinig at tagasubaybay. Ako po ulit si Denvi Balidoy at makakasama ninyo uli ngayong hapon sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal dito sa Radio Veritas 846. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang Oxfam ay isang non-government organization na kabilang sa Global Oxfam Confederation na halos present sa 70 mga bansa. Dito po sa Pilipinas, tayo ay 35 taon na naninilbihan sa ating mga kababayan na pinakamahihirap at naaapektuhan ng kalamidad. Di ba nga, partner, nung nagdaang linggo, nagdaos ang Oxfam ng Partners Conference at launch. So happy 35th anniversary Oxfam Pilipinas. Nako, buti nabanggit mo nga yan, partner, talagang medyo matagal-tagal na nga rin tayo dito sa ating bansa na tumutulong sa ating mga kababayan na pinakamahihirap. At bukod nga actually doon sa ginanap natin na Oxfam Pilipinas launch nitong nakaraang October 17, ay marami pa tayong ibang ipinagdiriwang at isa na nga dito yung World Food Day o yung araw kung saan ating isinusulong yung sapat na pagkain para sa lahat at ang kahalagahan ng pagsugpo sa pandaigdigang issue ng kagutuman. So ngayong taon, yung tema nga natin para sa selebrasyon ay Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind. Tama ka dyan, partner. Kada taon, pinagdiriwang natin ito, lalo na sa atin sa Oxfam Pilipinas dahil marami tayong mga programa kasama ng ating mga partners na nakatuon talaga sa pagsugpo ng kagutuman at pagsiguro na may sapat na pagkain ng lahat at may pantay na karapatan para sa mga manggagawang pangpagkain kasama na ang mga mangingisda at magsasaka. Naku, mahalaga talaga yung partner, Siyempre, kung sino dapat yung mga nagpo-produce ng pagkain natin, dapat sila yung hindi una na magugutom, pero sa kasamang palad, kadalasan nga itong issue ng kagutuman ay pinaka-present doon sa mga pinakamahihirap na komunidad kung nasaan yung ating mga mangingisda at magsasaka. At dahil nabanggit mo na nga din, partner, yung ating programa sa Oxfam Pilipinas, mapalad tayo dahil makakasama po natin ngayong hapon yung isa sa mga partner ng Oxfam Pilipinas dito po sa ating pinapatupad ngayon na Spaces Project. Ito po yung proyekto natin na naglalayo na magkaroon ng partisipasyon ang bawat mamamayan kasama ang mga lider sa bansa upang makagawa tayo ng mga polisiya na maaaring makatulong upang masolusyonan itong issue ng kagutuman at kahirapan sa bansa. So partner, hindi ko na papatagalin pa. Kanina pa natin kasama, papakilala po natin ng ating guest, ang ating unang guest ngayong hapon, ang Executive Director po ng Galing Pook Foundation, si Ms. Georgina Hernandez Yang. Ayan. Welcome sa iyo, Ms. Georgina. Ayan, magandang hapon April, magandang hapon Denvi at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Happy Wednesday sa ating lahat. Yes, happy Wednesday at welcome uli sa Dapat All Equal, Ms. Georgina. Salamat at napaunlakan mo kami. Back to back na nga ang ating mga activities recently. Para sa kaalaman ng ating mga nakikinig, si Ms. Georgina po ay dati ring naging Vice Presidential Spokesperson at Head ng Angat Buhay, yung flagship anti-poverty program ng dating Vice President Leni Robredo. At siya din ay naging Director ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. At nagturo din siya sa Ateneo de Manila University Loyola Schools. So ayan. Salamat. Talagang isa sa mga inspirasyon talaga natin, itong si Georgina, na talaga namang taos-puso yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayan sa pagsugpo ng kahirapan at kagutuman. So Georgina, ako yung una magtatanong sana sa iyo, baka pwedeng ikwento mo sa ating mga tagapakinig kung ano ba ang Spaces Project at paano nito natutugunan kasama ng Galing Pook Foundation yung problema ng kagutuman sa bansa. Yung Spaces Project, official tong inilunsad noong nakaraang linggo, kasama po ng mga partners natin sa Agria, sa ISEA or Institute for Social Entrepreneurship in Asia, and yung present coalition, yung Poverty Reduction Through Social Entrepreneurship Coalition na nagsusulong na maipasa yung batas na tutulong sa mga social enterprises. At syempre yung Oxfam Pilipinas, supported by the Australian government. Nung sinimulan nating pag-usapan itong Spaces Project, tinitingnan kung paano pwedeng mas palakasin pa
yung partisipasyon ng mga ordinaryong Pilipino o yung civil society organizations para sa priorities ng mga local government units. Ito pong spaces is acronym po yan. No? Kung pagbibigyan niyo ako ay susubukan kong sabihin yung mahabang title natin, yung strengthening participation and civil society engagement through subnational and national government. So meron pong engagement tayo dito sa LGUs, kasama po ng mga mayors at ng kanilang mga team. Pero ang tinitingnan is, naniniwala tayo na mas makakatugon yung ating mga elected local officials kung mayroong pagsangguni, pagkonsulta at pagbibigay ng lakas at kapangyarihan din sa ating mga civil society organizations na isulong kung ano yung mga kailangan nila at hindi lang basta binibigay ng mga LGU yung tingin nilang kailangan pero nanggagaling mismo sa taong bayan. Importante talaga yung partisipasyon ng komunidad kasi mas lumalakas yung ating inisyatiba. Pero nabalitaan namin, Ms. Georgina, na kamakailan idinaos ng Galing Pook Foundation yung Citizenship Awards. Ikwento mo naman sa amin kung ano yung initiative na to. Opo. Itong Citizenship Awards, bahagi ito ng pangmalawakan nating effort sa spaces o kung saan pinapalakas natin yung collaboration between local governments and civil society organizations. Kami po sa Galing Pook, 30 years na namin na ginagawa yung search for 10 outstanding local governance programs. So simula noong 1993. Ang kinikilala natin dito, yung mga LGUs. Pero nakita natin na kulang yung picture kung LGUs lang yung kinikilala natin dahil hindi natin mapag-uusapan ng good governance kung walang active citizenship. Kaya simula noong 2015, nagkaroon po ng Citizenship Awards at dahil ngayon sa programang Spaces, for the second time ay nagawa po ng ating grupo yung search for outstanding citizen-led organization. So merong 5 nanalo dito sa Citizenship Awards. Ang tinitingnan natin na criteria ay yung positive results and impact. So talagang tinitingnan yung datos kung ano yung naging pagbabago sa kalidad ng buhay ng mga communities na kapartner ng mga civil society organizations. People's participation and empowerment na hindi ito nag-feature lang ng mga dole-outs, kundi yung active participation ng communities at kakayanin nilang tumayo sa sarili nilang paa. Umalis man yung mga NGO na ito, ay maitutuloy yung mga programa at lalong-lalo na yung impact nito way beyond ng project. Tapos yung innovation, kasi naghahanap din tayo ng mga modelo na kakaiba. Kasi sabi nga nila, kung pare-pareho lang yung mga ginagawa natin, hindi natin pwede asahan na magbabago yung resulta. At sa tagal na rin na yung kahirapan, yung gutom, yung inequality, naghahanap tayo ngayon ng mga adaptive and innovative approaches pagdating sa development at governance. At ito nga yung naipakita ng ating mga finalists and winners dito sa Citizenship Awards. Excited tayong malaman kung sino-sino na ba yung mga nanalo dito, Georgina, at magandang malaman na 2015 pa pala natin ito nasimulan. Pero ipagpapatuloy natin yung usapang yan mamaya. Kasama pa din si Ms. Georgina Hernandez Yang ng Galing Pook Foundation. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang Bright Spot Report na ito mula kay Ms. Lea Payot. Siya lang po kayo, wag po kayo aalis. Isa ng ganap na National Non-Government Organization o NGO ang Oxfam Pilipinas. Sa isang pagtitipon sa Quezon City, ipinagtibay ng Oxfam Pilipinas ang pangako na patuloy na suportahan ang mga partner organizations sa bansa para isulong ang pagkakapantay-pantay at mawakasan ang kahirapan. Inilunsad rin ng Oxfam Pilipinas ang inisyal na result ng localization study nito na naglalayo na mapagtibay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang organization pagdating sa pagresponde sa mga kalamidad at iba't ibang isyu na kinakaharap ng mga mahihirap at vulnerableng komunidad. Dumalo rin sa pagtitipon si Senator Riza Hontiveros, nakatuwang ng Oxfam Pilipinas sa pagsusulong ng mahahalagang reforma patungkol sa mga kababaihan at kabataan
gaya na lamang ng Prohibition of Child Marriage Act o pagbabawal sa pagpapakasal sa mga bata. Dumating rin ang Oxfam Pilipinas Ambassador for Resilience na si Anthony Tos at ilan pang mga partners na naging bahagi ng Oxfam Pilipinas sa nakalipas na 35 years. Ang Oxfam Pilipinas ay kasalukuyan ng rehistrado sa Securities and Exchange Commission at accredited sa Philippine Council of NGO Certification at ng Department of Social Welfare and Development. Bagamat isa ng lokal na organization, patuloy pa rin ang Oxfam Pilipinas na magiging miyembro ng Pandaigdigang Confederation ng Oxfam na kasalukuyan ay nasa 87 na mga bansa. Para sa Patas na Bukas, ako si Lea Anadon Payod, nag-uulat. Dapat Pag-asa na bumangon muli, pag-asa na bumuo ng mas patas na bukas. Sa loob ng 35 taon, bahagi tayo ng pangarap na ito na bumuo ng patas na bukas para sa lahat. Isang mundo na walang kahirapan at inustisya. Taong 1988 nang mag-umpisa ang Oxfam na rumisponde sa kalamidad at kahirapan sa bansa. Sinuportahan natin ang maraming mga organisasyon sa pagsulong ng mga reforma at karapatan ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo. Katuwang ng ating mga partner, sinulong natin ang ilang programang pangkabuhayan, kabilang na ang pantay na kalakalan para sa maliliit na negosyante at manggagawa. Nanindigan rin tayo para sa edukasyon at kalusugan para sa lahat. Pinaglaban natin na dapat may pagkain ng lahat, na dapat bahagi ang lahat sa pagtugon sa nagbabagong klima. Ng kapayapaan. Tayo rin ay nakikiisa sa panawagan para sa mabuti at tapat na pamahalaan. Pinaglaban natin ang pantay na boses, karapatan at oportunidad para sa mga kababaihan. Naglunsad tayo ng mga programang nakatuon sa pagwakas ng karahasan at diskriminasyon at karapatang pangreproduktibo at sexualidad. Noong 2021, makasaysayan nating naipasa ang batas na nagbabawal sa pagpapakasal ng mga bata sa bansa. Isinulong natin ang makatarungan at makataong pagtransisyon ng enerhiya.
at bumuo tayo ng malaking pagbabago pagdating sa pagresponde sa mga kalamidad bago pa man ito tumama. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang ating pangako na suportahan ang ating mga partner sa abot ng ating makakaya. Sisiguraduhin natin na walang maiiwan, walang magugutom, lahat ay pantay-pantay. Heto ang kwento ninyo, ang kwento natin kasama ang Oxfam sa nakalipas na 35 taon sa bansa. Samahan ninyo kami bilang bagong talagang miyembro ng Oxfam Confederation at nasyonal na organisasyon sa bansa para tuparin ang patas na bukas para sa lahat. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Maaari po kayo magpadala ng mensahe o mga pagbati sa Veritas Hotline 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. At maaari nyo din po kami i-message sa aming Facebook Live sa Oxfam Pilipinas at sa DZRB 846. Kasama pa rin natin si Ms. Georgina Hernandez Yang ng Galing Po Foundation para ipagpatuloy po ang ating usapan ukol sa mga inisyatiba patungkol sa World Food Day. Alright, oo, ayan, si Miss Georgina. Oo, kanina medyo naputol yung ating usapan patungkol sa Citizenship Awards. So medyo curious tayo, Georgina, kung ano-ano yung mga sase ng innovation at sustainability efforts yung nakita natin dun sa mga finalists po natin para dito sa Citizenship Awards. Ako actually halos lahat ng mga nanalo dito sa Citizenship Awards, nakita natin yung connection doon sa food security and nutrition. Una na dyan yung Negrense Volunteers for Change. Nagsimula sila, volunteers lang sila, hindi pa nga sila organization na gustong tumulong sa gobyerno para i-address yung problema sa gutom, lalong-lalo na sa stunting and malnutrition. Pero lumaki yung organization nila hanggang sa nakadevelop sila ng isang effective na program, 6 months feeding program. Pero ang kakaiba dito or ang maganda dito ay kasali yung mga magulang at may training at capacity building para sa parents, may promotion ng vegetable, communal, and backyard gardening para may sustainable and continuous access sa nutritious food. At ginagamit nila na Mingo meals, na mix ng malunggay, munggo, at rice, ay nagbibigay din ng livelihood o kaya kabuhayan doon sa mga magsasaka na nandun sa lugar nila, pati pagdating sa food processing. Lahat ng mga winners natin ganito, yung isang partner LGU natin sa Del Carmen, Surigao del Norte, yung ESPOA School of Life. Pinopromote niya yung inclusive education, lalong-lalo na para sa people with special needs, but also at the same time yung pag-promote ng nutrition, nandun pa lang as early as early childhood ay kasama na sa kanilang mga lessons, and meron din silang food security program kasama nito. Lahat sila, pati yung sa health futures related sa health promotions, na bago pa magkasakit, marami na mga pwedeng gawin para maiwasan ito. At kasama dyan yung proper hand washing and nutrition. Pero sa tingin ko, para lang pag tingnan sila lahat, yung empowerment pa rin. Babalik at babalik pa rin tayo doon sa pagtaas ng influence or impact ng mga CSOs. Kapantay ng pagkilos ng government, nandyan yung mga civil society organizations na nagpapalalim ng impact ng mga ginagawa ng mga programa, lalong-lalo na pag in relation doon sa World Food Day. Napakaganda pong pakinggan, no? Kasi ang mga grassroots knowledge na nakukuha natin mula sa mga grupong ito hindi mapapantayan. In fact, dapat nga nire-replicate. So nakakatuwa naman po na through the Citizenship Awards, nabibigyan natin ng acknowledgement at pagkilala yung ating mga partners sa komunidad. Siguro kung mas malalalimin pa po natin, anong naitutulong nung pagkilala ng sa mga initiatives na ito dun sa pagsugpo natin sa kahirapan? I know na Galing Po
also recently partnered with DSWD para sa Walang Gutom Awards naman. Pwede niyo po bang ikwento rin sa amin ito? Oo. Para sa amin, sa Giling po, ginagawa namin itong mga recognition programs tulad ng Walang Gutom Awards, tulad nitong Citizenship Awards, pati na yung 10 Outstanding Local Governance Programs with the DILG. Dahil sa tingin namin, nagkukulang tayo sa promotion o yung pagpapalawak nitong mga magagandang ginagawa. Dahil nakikita natin, nandyan pa rin yung problema ng kahirapan, nandyan yung problema ng kagutuman, nandyan yung inequality. Hindi na natin kailangan i-reinvent yung wheel. Meron ng mga local governments at meron na rin mga civil society organizations na nakagawa ng mga programa na nagpakita ng positibong resulta. So yung trabaho natin dito sa Spaces at sa Galing Pook ay hanapin kung ano-ano na itong mga programang ito at palawakin pa, no, para sa kaalaman ng mas marami. Nandito din yung promotion para yung mga ordinaryong mga Pilipino, the individuals, ay malaman nila ano ba yung karapatan nila sa isang mabuting pamamahala para yung bang sana all, di ba? Mapapasana all yung mga ordinary citizens. Uy, magaling yung LGU doon, magaling yung civil society doon. Sana all, no? So, and then, ito yung magiging paraan para sila din ay mag-engage sa mga LGU nila. Dahil na-inspire sila, nakita nila pwede gawin sa ibang bayan. Dapat dito rin sa bayan namin, pwede rin yan gawin. At sasali ako. So, yung gano'n, ginagawa namin yung awards, hindi lang para bigyan ng incentives. So, syempre, thankless job yung ginagawa ng mga people in public service and development. So, ito rin yung paraan natin para pasalamatan yung mga mabubuti nating mga lingkod bayan, para pasalamatan yung mga napaka-committed natin ng mga development workers. Pero alam naman natin, good work is rewarded with more work. So itong more work na yan is the replication and scaling up nitong mga best practices na nakikita natin para yung pagsugpo ng kahirapan sa isang bayan, makita din natin sa iba pang mga lugar. Nako, talagang nakaka-inspire itong si Ms. Georgina sa kanyang mga ibinahagi. Nako, panghuling mensahe na lang po na dahil medyo mabilis yung ating oras, Georgina. Ano yung iyong huling mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no, para kung gusto ba nilang sumuporta, no, at makipag-ugnayan sa Galing Pook para dito sa ating kampanya na sugpuin nga itong kahirapan at kagutuman sa ating bansa? Opo. Una sa lahat, nagpapasalamat ang Galing Pook dito sa partnership natin with Oxfam Pilipinas at sa pagkakataon na ibinigay ninyo dito sa Dapat All Equal na may kwento yung mga magagandang mga ginagawa ng mga local government units at civil society organizations. Marami pa tayong pwedeng gawin at marami pa tayong mga pwedeng pagtulungan basta tayo magkakasama. Dito sa Spaces hanggang next year, nagbibigay tayo ng mga training sa mga LGUs. Kung kayo dito merong Dapat All Equal, sa atin, after ng project natin sa Spaces, dapat sana all busog, no? Para lahat naman ay magkaroon ng proper access to available, affordable, accessible, and acceptable nutritious food para sa lahat at ma-address talaga once and for all itong malaking problema natin sa kagutuman. So, nandito po ang Galing Pook para ikwento yung mga magagandang mga programa na ginawa ng iba't ibang mga organization. Pwede po nyo itong i-check sa aming Facebook page sa Galing Pook. So, yung Facebook page, Galing Pook, YouTube, meron din, nandyan yung mga videos, documentaries ng mga programs sa Galing Pook YouTube at pwede rin pong mag-email sa galingpook@gmail.com. Yun lamang po. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Miss Georgina. Hashtag sana all busog at hashtag pagkain sapat para sa lahat talaga. Salamat po. At dito na po magpapatuloy ang Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. After ng ilang mga paalala, pero bago po ang lahat, pakinggan po muna natin ang report mula kay Ariel Esturas ng Oxfam Pilipinas. Pagkaing sapat para sa lahat. Yan ang panawagan ng Oxfam Pilipinas at kanilang partners mula sa ginanap na selebrasyon ng World Food Day noong 16 ng Oktubre taong 2023. Dumalo ang halos 100 kalahok sa pagtitipon na ginanap sa Quezon City
Kasama na ang mga representatives mula sa iba't ibang local government units at civil society organizations, kabilang ang Pasig City, Quezon City, Tabaco Albay, Virac Catanduanes, Salcedo at Borongan Eastern Samar, Baybay at Hilongos Leyte, Surigao, Butuan at iba pa. Pinaigting ang kahalagahan ng social accountability at partisipasyon ng mga mamamayan, CSOs, LGUs at mga sangay ng gobyerno sa pagtulak sa mga polisiya na makakatulong sa pag-unlad ng antas ng pamumuhay ng mga mahihirap at vulnerableng komunidad. Ang World Food Day ay pangdaigdigang paggunita sa advokasiyang labanan ng gutom at malnutrisyon. Ang tema ngayong taon ay Water is Life, Water is Food, No One is Left Behind. Kasama rin sa pagtitipon na ito ay ang makabuluhang usapan patungkol sa kani-kanilang gampanin sa nasabing advokasya ng mga partner ng Oxfam Pilipinas sa Spaces Project o ang strengthening participation and accountability through civil society organizations and engagement with subnational and national government project. Kasama dito ang AGREA, Institute for Social Entrepreneurship in Asia, Galing Pook Foundation, Present Coalition na sinusuportahan din ng Australian government. Para sa Patas na Bukas, ako si Ariel Asturas. Sa isang mundo kung saan ang pag-asa ay walang hangganan, nangangarap tayo ng patas na bukas. Sa mundong ito, lahat ay may boses at may pantay na karapatan. Lahat ay may patas na oportunidad, anuman ang antas sa buhay. Lahat ay may pagkain masustansya at sapat. Hindi kailanman hadlang ang kasarian upang makamit ang inaasam. Walang karahasan at diskriminasyon. Malaya ang lahat na abutin ang kanilang mga pangarap at magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Ang mga lider ay naglilingkod ng mabuti at tapat. Nagtutulungan ang lahat na tugunan ang krisis sa klima. Lahat ay kumikilos at naghahanda. Wala nang mas lalong maghihirap dahil sa mga kalamidad at kaguluhan. Ang Oxfam ay 35 taon nang naninilbihan sa Pilipinas sa mga pinakamahihirap at vulnerable komunidad para sa patas na bukas. Sa taong 2023, ang Oxfam sa bansa ay ganap nang magiging isang lokal na organisasyon bilang Oxfam Pilipinas. Sa pamumuno ng aming Board of Trustees na mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, ipagpapatuloy namin ang aming mga nasimulan kasama ng aming mga partner. Patuloy rin kaming magiging miyembro ng Pandaigdigang Kompederasyon ng Oxfam. Rehistrado na ang Oxfam Pilipinas sa Securities and Exchange Commission at accredited ng Philippine Council of NGO Certification at Department of Social Welfare and Development. Titiyakin ng Oxfam Pilipinas na mananatiling epektibo at akma sa aming layunin ang mga sistema sa finance, procurement, human resource, information and technology, at monitoring and evaluation. Ang Oxfam Pilipinas ay patuloy na magpapatupad ng mga advokasya at kampanya na naglalayon na baguhin ang mga mapanganib na kaugalian at gawain, pagsulong ng mga polisiya para sa ikauunlad ng mga mahirap at vulnerableng pamayanan at magbigay boses sa iba't ibang grupo gaya ng mga kababaihan, mga LGBT, mga may kapansanan at mga kabataan. Pagtitibayin namin ang aming pangako na makipagtulungan sa iba't ibang grupo. Yan ay dahil naniniwala tayo sa kakayahan at husay ng mga lokal na organisasyon na naging katuwang natin mula sa iba't ibang sektor. Kasama ang aming mga partner, ipagpapatuloy ng Oxfam Pilipinas ang pagpapatupad ng mga programang naglalayon na mapaunlad ang pamumuhay at maging laging handa ang mga komunidad sa anumang sakuna na dulot ng pandaigdigang pagbabago sa klima. Mawakasan ang diskriminasyon at karahasan dahil sa kasarian at respeto sa karapatang pantao at magbigay ng karampatang tulong tuwing may sakuna at kaguluhan. Walang maiiwan, sama-sama hahabiin natin ang isang mundo kung saan ang pagkakapantay-pantay ay para sa lahat. Katuwang ninyo ang Oxfam Pilipinas para makamit ang patas na bukas.
Equal ng Oxfam. Alright, magandang hapon po. Nakikinig pa rin po kayo sa Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Partner, batiin ko lang yung ilan sa mga nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live. So, binabati po natin si Norberto Capule. Nako, ayan. Ito po isa sa ating mga suki na tagapakinig at tagapanood dito sa ating programa. Si Remedios Blanco Balingit, no? Pati si Catherine Fabular, watching daw po from the municipality of Hilongos. Nako, sa probinsya pa ito ng Leyte. Ayan, partner, sagutin ko rin itong isa nagtatanong na si Pico Quintos, ano daw po ang ibig sabihin ng Oxfam. Tapos sagutin ko, partner, ha, ang Oxfam po ay Oxford Committee for Famine Relief. Dahil nag-upisa po tayo dito po sa may Oxford, sa may Great Britain po, nung panahon pa po ng World War II. So yun po yung actual meaning po ng Oxfam. Ayan, partner. So dumako na tayo dito sa ating pangalawang bahagi ng ating programa kung saan pag-uusapan naman natin yung isa pang equally important na araw na ipinagdiriwang din natin ngayong buwan. So alam mo ba, partner, na tuwing October 29 ay pinagdiriwang ang International Day of Care. Ito yung araw na nire-recognize natin yung kahalagahan ng care work o yung gawaing bahay at pag-aalaga sa ating mga anak, no, at sa ating mga nakatatanda. So ito rin yung araw kung saan binibigyan natin ng halaga at importansya yung pagwaksi sa nakasanayang kaugalian na ang care work ay para lamang sa mga kababaihan. Tama ka dyan, partner. Maalala mo, noong 2021, kasagsagan ng pandemic to, yung Oxfam Pilipinas nagkaroon ng National Household Care Survey. At sa nasabing survey, lumabas na actually 13 oras ang ginugugol ng mga kababaihan sa unpaid care work o mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kapamilya. Kabilang dito yung pag-aalaga sa anak, asawa, or yung kung merong mga nakakatanda sa bahay. I'm sure, partner, bilang isang working mom, siguro nakaka-relate ka dito. Pero ako din naman, kahit wala akong anak, I think marami talaga sa mga gawaing bahay ay tila automatic na nagiging pasanin nating mga kababaihan. Sa mga kababaihan naman na nasa mga rural areas o rural settings sa kanayunan, mas matingkad yung usapin na ito kasi may mga lugar pa din kung saan yung mga kababaihan kailangan nilang mag-igibba ng tubig, panglaba, pangluto at yung panggamit sa bahay. So kumakain talaga ito ng malaking chunk sa oras nila sa bawat araw. Oo, nako, partner, nasabi mo yan, no? Lalo na nung kasagsagan ng pandemic, damang-dama natin yung multiple burdens, no? Bukod sa trabaho ay meron tayong mga gawaing bahay na ginagawa. And I'm sure mas mahirap ito para sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na dun sa mga pinakamahirap na lugar tulad nga nung yung nabanggit kanina, no? Kaya, partner, wag na natin ito patagalin pa. Kasama po natin ang ating susunod na guest na higit na makapagbibigay linaw po sa issue patungkol sa unpaid care work o gawaing bahay mula po sa Philippine Commission on Women. Papalad po tayo ngayon dahil nakakasama po natin si Deputy Executive Director for Operations, si Ms. Maria Christine Josefina Baumes. Ayan po, welcome po sa Dapat All Equal, Didi Christine. Magandang hapon, April. Magandang hapon din. At sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong araw na to, dapat all equal, sabi nyo nga. Yes po. Welcome na welcome, Didi Christine. Para po sa mga hindi nakakaalam sa ating mga taga-subaybay, ang Philippine Commission on Women o PCW po ay ang komisyon na pangunahing tumutugon sa pagbuo ng mga polisiya at koordinasyon patungkol sa pagsusulong ng gender equality sa bansa. Ang PCW din po ang nakatalaga na mag-monitor at magsiguro na naipapatupad yung Magna Carta of Women sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayan, oo, talagang kapartner natin itong PCW o Philippine Commission on Women sa ating kampanya, no, para maisulong ang patas na bukas para sa lahat. So, Didi Christine, ang aming pong unang tanong para sa inyo, bakit po ba mahalaga na pag-usapan natin yung issue ng unpaid care work o gawaing bahay at pangangalaga sa ating mga kapamilya, no, pagdating sa pagsulong po ng ating equality o gender equality dito po sa ating bansa? Well, katulad kanina nung na-share ni Denby sa atin na ito nga unpaid care and domestic work ay isang usapin na kumbaga hindi pa recognize talaga ng lahat at hindi pa nalalaman ng karamihan sa ating mga kababayan sapagkat sabi nga natin ay
kumbaga, natitake for granted ito. Ito ay mga gawaing bahay o iba't ibang mga, kumbaga, nakaatang na responsibilidad daw ng mga kababaihan na hindi nare-recognize ng ating mga kababayan. Ito ay mga bagay na hindi maaari nating pabayaan at kung iisipin nga natin ay inaasahan na magawa, ngunit kalimitan ay hindi nabibigyang halaga o importansya ng ating mga tahanan, pati na rin sa ating komunidad. Tama po, Didi Christine. Pero para mas malinawan po ang ating mga manonood at tagapakinig, saan nga po ba nag-uugat itong unpaid care at domestic work? Anong nagiging epekto nito sa ating mga kababaihan? Well, kung ating titiisan ang kasaysayan, ay makikita natin na ang responsibilidad na kumanap sa mga gawain ito ay kadalasang iniaatang na sa mga kababaihan at mga batang babae. Imbis na ang pagkakapantay-pantay ay nagsimula sa ating bahay, dito pa nga nag-uugat ang pagkakapantay-pantay dahil sa tinatawag nating gender stereotypes at social norms. Mula sa murang edad ng ating mga kababaihan, ay kinukondisyonan natin na unahin ang mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga miyembro ng pamilya. Higit sa lahat ay ng bagay ay higit sa pag-aaral, pagtatrabaho, pakikilahok sa politika o iba pang aspeto ng pamumuhay. So, kumbaga, bata pa lang, kinukondisyonan natin ang mga batang babae na ito dapat yung ginagawa mo dahil isa kang babae. Git ninyo yan, Didi Christine, kung ano yung mga epekto kapag hindi equal yung unpaid care work responsibility sa bahay. Tanungin po namin kayo, Didi Christine, ano po yung mga initiative ngayon ng PCW patungkol po sa pagbibigay halaga sa unpaid care and domestic work? Well, nabanggit kanina ni Denby na nagkaroon nga tayo ng National Household Care Survey kung saan ka-partner ng PCW ang Oxfam Pilipinas, pati na ang UN Women. So, ang naging resulta nga nito ay yung 13 hours na pinapakita na 13 hours ang ginugugol ng mga kababaihan at mga batang babae sa unpaid care and domestic work. So, maliban dito sa pag-aaral na ito at na-recognize nga nito kung ano yung mga dapat nating tutukan during the time of pandemic, ay ang PCW din ay nakipagtuwang sa Philippine Statistics Authority or PSA sa pagtitiyak na may mga data tayo o datos patungkol dito. So sa pamamagitan ng Interagency Committee on Gender, Children and Youth Statistics or IACGCYS, kung saan ang PCW ay tumatayo na chairperson, ay naaprubahan ng PSA Board ang resolution ukol sa adoption ng Philippine 4 GAT indicators kung saan kasama dito ang average time spent on unpaid care and domestic work by sex. Kasama din sa initiative ng IACGCYS ang pagsasama ng mga rider questions ukol sa time spent on domestic and care work sa labor force survey for the month of August. So isa din sa mga initiative ng PCW ang nabanggit kung ang isang polisiya na pinropose namin sa Congress, ito ang Magna Carta of Workers in the Informal Economy o MACWI, nakasama sa aming Women's Priority Legislative Agenda ngayong 19th Congress. Ang nilalayo nitong batas na ito ay matugunan yung mga issue na kinakaharap ng mga nagtatrabaho sa informal sector, na kadamihan ay yung mga kababaihan o mga nanay na pinagsasabay ang trabaho, ang informal work at saka ang kanilang unpaid care and domestic work. Kasi nga wala silang enough na oras para magtrabaho ng formal. Kaya kalimitan ng ating mga nanay ay nagtatrabaho sa informal sector. So sa international arena naman, ang PCW ay patuloy na nakikipag-dialogo o kaya ay aming ipinapresenta sa iba't ibang arena yung ating status at mga initiatives sa unpaid care and domestic work. Ang ilan dito yung pagsali natin sa Bali Care Economy Dialogue sa Jakarta, Roundtable Discussion on Building a Caring Economy Across ASEAN, at yung Regional Forum on Care Work in ASEAN Countries. Para sa inyong kaalaman, ang Pilipinas po ang naging kauna-unahang Asian member ng Global Alliance for Care simula pa noong taong 2022 sa buwan ng Hulyo. Maraming inisyatiba na rin po na meron ang
PCW pagdating po sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay at yung pag-recognize nga po ng unpaid care and domestic work. So magpapatuloy pa rin po ang ating talakayang yan. Kasama pa rin po si Deputy Director Christine Balmes ng Philippine Commission on Women. Matapos po ang ilang patalastas, pero bago po yan, panoorin po muna natin ang Bright Spot Report na ito mula kay Nicole Montesines ng PCW. Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo upang pag-usapan kung paano maisa sa batas at mabibigyan ng malinaw na programa ang pagkakaroon ng pagkapantay-pantay sa tahanan pagdating sa usaping gawaing bahay at pag-aalaga. Sa pangunguna ng Philippine Commission on Women, Philippine Rural Reconstruction Movement, Oxfam Pilipinas, at United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, nagkaroon ng konsultasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at miyembro ng civil society para mapag-usapan kung paano mapapahalagahan ang malaking ambag ng kababaihan pagdating sa gawaing bahay. Naging daan rin ang konsultasyon upang mapag-usapan ang makahalagang programa na mapapagaan ng gawaing bahay at pag-aalaga, gaya ng pagkakaroon ng maayos at accessible na supply ng tubig at maayos na daycare facility. Pinag-usapan rin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kabuhayan para sa kababaihan, para masuportahan ang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Pagkatapos ng national consultation, ay magkakaroon rin ng ilang regional consultation sa bansa. Isa na riyan ang regional consultation na gaganapin sa Ormoc ngayong November. Para sa Patas na Bukas, ako si Nicole Montesines. Buti pa sila. Meron panlambingan. Buti pa sila. Meron pangkilig. Siguro dapat ibalik natin yung dati. Siguro dapat ligawan kita ulit. Dapat ibalik natin yung lambingan. Ibalik natin yung kilig. I love you. Ang pagkukusa sa gawaing bahay ay pagmamahal sa iyong may bahay. Because care work is teamwork. Nakikinig pa rin po kayo sa Oxfam Pilipinas, dapat all equal. Hello po sa ating mga tagapakinig sa Oxfam Pilipinas Facebook page at ang mga nakikinig rin po sa DZRV 846. Live po tayo ngayon online and marami-rami na rin ang mga nakikinig. Kasama po pa din po natin si Deputy Director Christine Balmes ng Philippine Commission on Women. Kanina nabitin yung ating pag-uusap, Didi Christine, pero masaya po akong marinig na marami ng inisyatiba ang komisyon kasama na ng iba pang mga ahensya ng gobyerno related sa unpaid care and domestic work. Pero para naman po sa ating mga kababayan, ano-ano kaya yung mga pwede nilang, yung mga konkretong paraan na maaari nilang gawin para ma-address yung issue ng pasani na gawaing bahay na kadalasan nga laging nasa kababaihan lamang? Well, kung concrete na pwedeng gawin ng ating mga kababayan, una ay i-recognize na meron tayong tinatawag na unpaid care and domestic work, na ito ay isang bagay na ginagawa nating mga kababaihan na dapat ay maging shared sana siya. So, kasama doon ay dapat din natin siyang i-reduce o bawasan yung burden sa ating mga kababaihan. Marami na kayo nabanggit na examples kanina. So, kung pwede mo siyang ma-redistribute din o kaya ma-share sa ating mga kasama sa bahay, sa ating asawa, sa ating kapatid o sa ating mga magulang, kung kaya pa nila, ay sana ma-redistribute din ito. Ito yung kasama dun sa recognize, reduce, and redistribute. At ito ay kayang-kayang gawin ng bawat isa sa atin at ang ating gobyerno o ang ating pamahalaan. May iba't iba din naman programa para ma-address ito. Una na dito ay yung pagkaka-approve ng RA 11212 o yung expanded 105-day expanded maternity leave act
So dito binibigyan ng 105 days na maternity leave ang babae at pwedeng i-allocate yung 7 days nito sa ama ng bata o kaya dun sa nakakatulong natin o alternate natin na caregiver. Isa pa sa programa ng gobyerno para naman makatulong din sa ating mga nanay ay yung tinatawag natin Empowerment and the Affirmation of Parental Abilities o ERPAT. Ito yung isang organisasyon na binuo ng DSWD, na organisasyon ng mga kalalakihan na isang capacity development initiative ito para sa mga ama upang kanilang magampanan yung kanilang mga tungkuling at responsibilidad sa bahay at sa komunidad. So, nandyan din yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa na nagfo-focus naman sa role ng kalalakihan, sa responsible parenting, family planning at reproductive health. So, yun nga, ang pagkakaroon ng mga batas ay pagtitiyak na merong maayos na palangkas sa mga inisyatibo, pagkilala sa mga nararapat na pagpatupad nito at karampatang aksyon sa hindi pagsunod dito. Ito na yung tulong ng gobyerno kung yung ating mga kababayan ay marirecognize nga, mariredistribute at marireduce yung ating unpaid care and domestic. Maraming salamat din sa iyong sagot, no? Didi Christine, talagang #carework is teamwork talaga ang sagot para mabawasan po yung pasanin ng gawaing bahay na kadalasan po ay nasa mga kababaihan. Didi Christine, no, meron din po kaming susunod na tanong sa iyo. This time naman po, ano po naman po yung maaaring gawin ng ating mga leader sa bansa, no? From national to local, upang mabigyan po ng halaga yung tinatawag nga po na invisible work ng mga kababaihan at mabawasan po yung bigat nito, no? May mga particular po ba kayong nire-recommend na mga care infrastructures o facilities para mabawasan po yung kanilang pasanin sa gawaing bahay? Well, actually, dahil doon sa National Household Care Survey, ay nakita din ng Oxfam Pilipinas, ng PCW at saka ng UN Women na parang kailangan ba nating i-revise yung ating daycare act sapagkat yung daycare nga natin na dapat sana makatulong sa ating mga kababaihan, sa ating mga nanay para may mapag-iwanan sila at mapangalagaan yung ating mga anak ay parang naging academic siya in nature. So, siguro in the future, mapupush natin na i-review yung nasa ating batas. Pero sa pamahalaan po sa gobyerno ay dahil meron tayong tinatawag na Gender and Development Budget, ay karamihan po sa national government agencies ay naglalaan ng kanilang GAD budget para magkaroon ng mga daycare centers o kaya mga child minding rooms dun sa mga opisina ng ating mga government agencies, lalo na yung mga frontliners natin dahil yung mga nag-a-apply ng mga permits ay para pwede nilang isama yung kanilang mga anak at may mapapag-iwanan silang facility kahit sa sandaling panahon para maalagaan yung kanilang mga anak. Isa pa, katulad na nasabi ko, kailangan nga meron tayong mga polisiya. Yung MACWI o yung Magna Carta for the workers in the informal sector ay isang pinupush ng PCW para matulungan nga yung ating mga nanay na mabigyan din ng benepisyo kahit sila ay nagtatrabaho lamang sa informal sector. Isa pa ay yung mga local government units natin. Ang Oxfam ay maraming partners na LGUs na nagpasa na ng kanya-kanyang ordinansa para masiguro na mapondohan yung mga programa para sa mga nanay natin na gumagawa ng unpaid care and domestic work. At ito ay ipinakita nga dun sa ipinresent kanina ni Monty, o tinatawag namin na Monty, si Nicole Montesines, na National Consultation on Care Policy Framework. So dito na-highlight o nabigyan ng naipakita sa iba't ibang organisasyon, sa iba't ibang ahensya at sektor na pwede pala at the local level na magkaroon din ng mga initiatives kagaya nito. So tayo dapat ay ipinupush natin na bigyan ng atensyon itong unpaid care and domestic work at tulungan tayo mga kababaihan para ma-address at mabawasan yung ating mga pang-araw-araw na burden na nararanasan dahil nakaatang nga sa atin itong kumbaga nagkaroon ng gender stereotype at parang inaasahan na tayo lamang ang gagawa nito. Tama po, Didi Christine. Nabanggit nyo nga po na yung report ni Ms. Monty, Ms. Nicole kanina, yun yung National Consultation on Valuing Care
and domestic work. Pwede po ba kayong makapag-share ng ilang mga magagandang rekomendasyon na nakalap natin kasama yung iba't iba nating kapartner? Once naganap na national consultation, nakabuo tayo ng komprehensibong rekomendasyon tungkol sa valuing and investing in unpaid care and domestic work. So, ang kabuuan ng mga rekomendasyong ito ay maaaring hatiin sa 4 na clusters. Una, valuing and investing in unpaid care and domestic work. Pangalawa, data and evidence building in care. Pangatlo, link between enabling and support services for care work and women's labor force participation. At ang pang-apat, national and local policies to recognize, reduce, and redistribute unpaid care and domestic work. So, bagamat hindi ko na iisa-isahin ang lahat ng rekomendasyon kasi medyo napakahaba nito na nakapaloob na dun sa ating mga naging resulta ng aming consultation, ay babanggitin ko na lamang yung ibang highlights dito. Para sa valuing and investing in unpaid care and domestic work, ay binibigyan diin ang pagpapaigting ng efforts para sa 2030 Agenda for Sustainable Development, lalo na ang pagsuporta at pagkocommit sa mga global resolutions and initiatives, partnerships at regional collaborations tungkol sa unpaid care and domestic work. Para naman sa data and evidence building on care, ay binigyang importansya ang pag-i-integrate ng care work sa economic planning, paggamit sa whole of government approach sa pamamagitan ng multi-stakeholder collaborations at pag-i-institutionalize ng data gathering tungkol sa unpaid care and domestic work. So sa link between enabling and support services for care work and women's labor force participation, ay layunin namang palawakin ang social protection measures, pagkakaroon ng makakasahan at sigalidad na daycare services, pagtitiyak ng disenyong trabaho at pagpasahod para sa mga care providers. At muli, ay ang national and local policies to recognize, reduce, and redistribute unpaid care and domestic work. So dito naman ay tinalakay ang pagbibigay suporta sa mga lokalidad upang matugunan nila ang mga issue na kinakaharap nila ukol sa UCDW na unique o kaya specific dun sa kanilang lugar. So idagdag din natin dito ang pag-i-invest sa mga accessible na public infrastructure at utilities upang maibsan ang hirap ng mga care providers dito. Kasama na ang ating mga nanay ng tahan. Yan, napakadami kong natutunan, Didi Christine. Napakakulang ng ating oras ngayong hapon para pag-usapan nating lahat ito. Pero actually, ang dami kong nasulat, ang pinaka-importante kong takeaway ay yung recognize, reduce, and redistribute. Kasi nagpapakita or pinapakita nito na kaya nating lahat, sa lahat ng antas, individual, grupo, ating leader sa lipunan, kaya nating, may kaya tayong gawin para ma-address natin yung unpaid care and domestic work. No, partner? Oo nga, nako. Muli maraming salamat sa iyo, Didi Christine, sa iyong mga ibinahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig at tagapanood tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan sa gawaing bahay po at pag-aalaga. Maraming salamat din. Thank you, April and Denby, at saka sa ating mga nanonood at nakikinig. At sana ay makapag-share ulit kami pagkatapos naman ng regional consultation namin ngayon darating na November dito sa inyong program. Maraming salamat. Salamat po, Didi Christine. Ako, aabangan natin yan, no? Yung susunod na kabanata ng ating care consultation na this time, pupunta naman po tayo sa mga regions para maging talagang participatory, no? At makonsulta natin ng maayos yung iba't ibang sektor po dito sa ating lipunan. Ako, partner, ito talagang unpaid care and domestic work ay gawaing bahay. Talagang mahalaga, no? Na ito ay ating pagtulungan, no? Na dapat mai-distribute ng maayos sa bawat isa na miyembro ng pamilya, no. Sabi nga natin dapat all equal at dapat nag-uumpisa po, no, yung equality dito po mismo sa ating mga tahanan. So dito na po nagtatapos ang ating programa, ang Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na buwan sa November 22 po sa pareho pong oras. Ako po ulit si April Abelio Bulanadi. At ako naman po si Denby Balidoy, na nagpapaalala po na dapat all equal sa ating sariling tahanan at may pagkaing sapat at masustansya para sa lahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong
napakinggan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Hanggang sa muli, tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihan